Isang pinaka-importante, yung despite of gagawin pa lang yung process ng branding and all, ay inaalaw nyo na may mga recipient na pwede na mag-start. Yes, sir. Para hindi ma-delay. Yes, sir. Opo. Because we are with government. We are using government funds to fund this project. At ang objective natin is we will be able to deliver the goods as fast as possible. Yeah. Kasi sobrang inip na yung ating mga so-called beneficiaries and clients to research. Ayaw na natin na maghintay pa sila ng matagal. But ito lang yon, malinaw din naman yun sa usapan, na when we transfer outputs of research, hindi natin kiniklaim na ito na yung the best that we can Kasi have. research pa rin. Oo. The guarantee that we can give is these animals or this group is certainly better than what we will find in the community. Yeah. Yun lang. Kasi dati, ang nagiging mindset kasi sa research, hintayin mo na hanggang masolve ang lahat ng problema doon sa breed development. Until time will come na magiging parabang overtaken by events na siya. So nagiging irrelevante yung ginagawa mo. One. Number two, nawawala na yung interest ng ating target beneficiaries or clients. Kasi sa tagal ba naman ang hinihintay tapos wala. So magsasawa din sila. Kukuha na lang sila ng iba nilang alagaan. Where this strategy, kumbaga ini-inform din naman natin sila. Kasama natin yung ating mga prospective adopters o yung ating beneficiaries na sumugal doon sa initial outputs of research. After all, matitiyak naman namin na it may not be the best, pero certainly, these stocks are better than what we have in the community. Yun lang yung assurance. And then continuously, we will improve the performance or kung ano man yung characteristic na gusto ng ating consumer. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. Register today and avail of our bundle promos. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! Doc, dahil though ilang years na yung research, 4 years. 4 years. Sir. But relatively sobrang bata pa yung research natin, diba Doc? At may mga interested na mag-adapt. Sino po sila? Priority muna yung mga taga-Ifugao, yung mga ibang region, wag muna, Ifugao lang po muna ba? Dahil maliit pa yung ating stocks na pwedeng ipamigay. Actually, we started na dito sa malapit muna para yung monitoring kasi natin. Sir, ang na-consider natin. And dagdag pa dun, sir, yung kanilang gusto din namin malaman, yung kanilang feedback doon sa aming naibigay. Kasi baka tayo gumagawa ng output na to tapos hindi pala nila gusto. So, very important. Kaya nag-start tayo dito sa Ifugao muna. Actually, dito sa Lamut muna yung na-start. But may mga nabigyan na tayo na mga areas. And ang direction naman po ay
after na maayos natin, papunta hanggang Mindanao. Hanggang natin. Mindanao. Siguro, yun ang ating dream. Kasi sayang naman po kung ang ating output ay mako-contain lang dito sa area natin. Exciting yan. Baka yung audience natin masabik sila na magkaroon din nitong species na to. Okay, Sir Alfred, any last word po dito sa ating Yes, sir. pinag-uusapan? Kagaya ng mga programs na pong ginawa ng DOST Picard sa native animals, isa ang sistema ginawa po natin. Very important yung partnership natin sa private. Yes. Matesting sa kanila at makuha yung kanilang feedback. Very important sa amin yon kasi sila rin yung magsisilbing. Pag maganda ang feedback nila, sila yung mga potential na maging partner namin sa pagpaparami. Dahil pag dinagsana tayo ng mga gustong mag-develop ng enterprise ng Muscovy, hindi na lang si Sir Jax yung tuturo natin. Alam naman natin, pag nasa institution yan, very limited yung Yes. kakayahan nila. Pero Apo. pag nasa private partners na yon, siguradong kaya nang i-entertain yung mga ganong volumes ng pangailangan ng farmers po. Sa amin po sa agribusiness, sobrang natutuwa kami kasi ang DOST Picard ay pinili nyo rin ang agribusiness na mag-promote kasi kagaya ng itong mga technology na to ay bagong-bago, yet kailangan ng mga farmers natin, mga beneficiaries natin, at salamat dahil kami po yung inyong napili rin para maikalat yung information. Sir, thank you so much, Doc. Thank you so much, sir. Sir Alfred, Thank you po. Doc Sinan, thank you. Thank For the you, Sir third time, meron pa po tayong susunod, yung black chicken, sir. Yeah. Soon. The Canada Black Chicken. Yes, hindi pa po tapos yung series natin kasi ipapakita naman natin ngayon yung, sir, cooking, anong term natin dito? Yung menu natin na inlagim na duck. So, syempre, nakita natin yung research output. Tignan din natin yung post-harvest niya. Yung sarap. yung sarap sarap niya. ng duck. Kailangan natin matikman. So, ngayon, ang gagawin natin ay i-demo lang natin yung paano yung pag-slaughter na Yeah, so, tama. yes. Yung tama para na sumusunod tayo sa animal welfare. Tama ba yun, Doc? Yung sinasabi ko? Hindi naman. Hopefully, sir, na ano kasi wala pang Wala set pa. na Okay. ito dapat yung ating process. But ang ipapakita namin is yung mostly ginagawa. Ginagawa Na dito. kumbaga hindi magsasuffer masyado Yung animal. yung animal. Okay. So, Mr. Danilo will Okay, Kuya Dan? ipakita niya kung tuturo lang kung paano Okay. pinakatay yun. So, dito po sa atin dito sa Ifugao, pag dito kasi sa may leeg, gaya ng sa manok, matagal mamatay yung pato. So, nagsasuffer siya. Then, kukunti lang yung dugo. Kasi dito, mahilig sila sa dinuguan. Kukunti lang yung dugong lumalabas. Makukuha. Kaya, ang ginagawa namin dito sa may gitna, sa may Wishbone. Anong edad po nitong duck na to, Doc? 5 months. 5 months ito po yan. So, yun ang ideal na age ng first slaughter na duck. Hindi Ang naman, tinatarget po namin, 4 months. Sir Buddy, is 4 months. 4 sana. months dapat. Kasi nga yung, Para malambot. para Ang malambot. And then, para yung, yun yung parang peak ng kanyang weight. Oh, I see. I-open So, open. I-open yan. Tsaka dukutin yung sa loob para lalabas yung dugo. Oh, I And see. it will take seconds Lang. lang. And then, mas madami yung lalabas na blood. So, mas mabilis na hindi magsasuffer ng matagal yung ating animal, compared kung ano natin Sa dito leeg. sa may leeg. So, Okay. yun po yung aming ano. And then, after na-bleed out or nakuha yung blood, isi-singe na siya or yung tawag namin na ilalagim using yung torch Okay. para to burn. Sunugin. Sunugin.
And then after nasunog lahat, then yun na yung ibabutcher, tatanggalin yung entrails, then i-chop according to yung preference nung kakain. Ang usually dito sa amin is boiled. Okay. Na Ito yung with traditional, Doc, no? traditional na- Anong tawag po doon? Yung iba tinatawagan nila na inlagim as, Inlagim. as a whole. Okay. So actually ang inlagim is yung process sana ng singe. Pero okay. dito pag sinabing inlagim, pwede na rin yung parang yun na Cook yung na. menu. Menu na. Oo. Okay. So, ito po yung prepare nila Doc Jax na ito yung bibe. Actually, pato sa Ilocano, no? Dito sa sa Ifugao, pato rin. Pato din, meron yung gawgawa. Gawgawa. Yes. So, ito po yung mga traditional na luto Yes, dito. mostly Sir, na. explain natin. So, ito yung mostly na ginagawa pag nagkakatay ng ducks. Okay. Yes, ito yung sinasabi nga natin na inlagim or yung sa boiled na ang ginagamit lang dito ay salt. Salt lang talaga. Yes, tapos binaboil. And then, yung pag mas matanda yung kinakatay nila, sinasabay na yung binoboil lahat bago i-adobo. Para okay. mas malambot na siya pag inadobo na siya. So, adobo yan. And then, ito yung sinasabi natin na Dinuguan. laman loob niya na dinuguan. Yan. Masarap to. Yeah. Kayo po ang Maghusga. maghusga. Okay. Mamaya po. So, ito yung sabaw. Ito yung sabaw nung ating inlagim. Inlagim. Yes. So, yun lang. Basic, walang madaming rekado. Yan po yung aming Okay. Doc, try natin. Yeah. Yes. Sir. Game. Kailangan na makuha na ng reaction. Dapat from research to... Yeah, Sige po, sige po. Ito na yung Game. ano. Kuha tayo ng ano. Ito na Kuha yung tayo. taste test. Pero sa Ano po ito? Native chicken. May native chicken din. Sir Bad. Kumusta ang reaction ng guest mo dito? Of course, normal na reaction kasi siguro dahil kami nga ay sanay sa salt lang, kami nasasarapan. Okay. Pero yung other guests natin na siguro mas sanay sila sa Mas spicy. madaming sauce. Sa kanila siguro parang ayos, normal na lasa. So, tikman natin, sir, Sige, para game. hindi ko ma-explain kung ano yung normal. So, ang galing, no, sa kanila. Oh. Kanina, Yeah. nung kahapon ko pa nakikita to, may mga nagtitiban ng saging. Para sa atin pala yan, sir. Para sa atin pala. Yes, so... So, ginagamit nila normally pang cover. At saka, And then, pinggan din, kainan. sir. Pinggan. Pinggan. Oo, Okay. dito So, ito kumakain. gamitin natin. Oo, Sir. So, tigman ko muna yung sabaw. Okay. Masarap nga. Masarap, Doc? Yung sabaw. Masarap ang Muscovy duck ng Ifugao kasi mainit ang sabaw. sige, sir, buddy. Please, ito po, yung laman. Okay lang ba na pas ako dito? Dito na lang sige. ako sa Sige dinuguan. po. Sige po. Sige po. Ano, sir? Sir Buddy, ako kasi Tagalog. Pero parang Ifugao din ako kasi meat lover din po ako. Okay. Oo. So, Minsan, pasado. pasado sa akin. Pero yung mga ginagawa nga po namin sa Picard, siguro sa diniscuss natin na susubukan natin sa ibang lugar yung Muscovy. Hindi namin sila paglulutuin ng the same. Okay. Kung ano yung mga anong Ethnic Recipe nila. delicacy. Anong recipe nila doon? I-try nila doon sa Maabot na. using the Muscovy duck para ma-appreciate din ng kanilang mga locals. At panalo sa atin, sir. Yung lagim. Yung lagim. Yung lagim. Sarap talaga ito, Doc. Kaya nga, Paano naman po linuto to? Wala ring may mga sibuyas na to. Pwedeng nilalagyan po ng mga sibuyas kung madami tayong sibuyas. So, yung blood nakaano na sa vinegar and then i-fry. Depende din kung ano yung preference ng family or yung group na kakain. Minsan ginagawang crispy.
Yung iba, sakto lang hanggang maluto. And then, isasama yung blood later on. So anong part po ng ano to ng duck? Sa yung lahat ginawaan. mga Breast? internal ano niya na lahat daw. Ay sir. Tapos may breast din. Pag gusto mas madami, dadagdagan mo ng breast para yung ano niya. Para hindi pure na laman loob po. Alright. Ba't hindi mag-join na kaya kayo? Ano bang nagba-vlog? Hindi po, para ano? Wala, hindi ka na. Masarap Sige na na kayo. ito, sir. Try nyo. Sir, masarap yung ano. Malinam po yung lasa. Tsaka very soft yung kanyang Ba't karne. kayo nagkagano'n na masarap siya na salt lang? Siguro, number one po dun, sir. Yun nga, yung Slow cook. sanay kami, slow cook. And sadyang malasa na yung ating Muscovy. Yung duck mismo. So, kahit yung salt lang, Malasa yung meat. okay na. Halina po kayo. Alina po. No. Alina po, alina po. Sobrang soft. Gaano po katagal pinalambot to? 30 minutes. 30 minutes lang. At least 30 Kasi minutes. bata pa Yes. yung duck. Pero kung mas matagal yung pag 7 months, mas matagal. And then we use na pressure cooker para hindi na rin Ibang sa... Ay, Okay. this one is yung sa ducks. Etong Ito ano po, Ito po. Yung sa chicken. Yan. Okay. Yung yan. paano po linuto yung chicken? Ganon din. Wala ring Yung sir, ingredients. tinola. Tinola. Tinola talaga. With sayote and malunggay. Ito rin, sir? Chicken. Ito yung ducks. Ito pa yung ducks. Anong tawag? Adobo. Inlag. Yung ngayon, adobo yan. Yan. Inlag. Ito yung inlagi. Then dinuguan natin. Dinuguan. Yun na yun, sir. Yan yung flavors of science. Ginagamit traditionally, ito yung ginagamit especially pag may mga wedding. Yung, Ito talaga, sir? Ito. Ganito talagang talaga. Pipila tayo. Kaya gagamitin ang banana trunk na ito. And then, of course, syempre, kamay. So, syempre yung lagayan ng sabaw pag may mga kasalan, ganyan. Minsan nagpuputol sila ng mga bamboo. Pag ginagawang basa na gano'n. Ayan po. Yun nga. Masarap ang Muscovy duck kasi Masarap mainit ang to. sabaw. Kasi kumakain tayo ng dinuguan talaga. Masarap. Yes. Yan, adobo siguro masarap yan. Hindi ko in-expect na gano'n. Malasa siya eh. Sobrang malasa yung Kaya din siguro yung effect nung sinusunog. Kaya I see, may flavor smoky siya. flavor. Or yung sinjing. Mas matagal na binoil. Yes. Dito sa Ifugao walang nasasayang. Except feathers. Yun yung nasusunog. But yes, kasama lahat na binoboil. So, konti lang yung dinuguan sa isang pato. Yes po. Yeah, kaunti lang yun. Kaya po yung ginagawa pag mas gusto nila dinuguan, yun ang binabawasan yung breast nung duck para dadami yung sa dinuguan. Para dadami yung dinuguan. Apo. Ilan po yung kinatay niya na duck? Ilan kinatay niya? 5? Kaya nga ba ayaw kong pumunta dito palagi? Nagkakaroon ng mortality, sir. Eh. Nababawasan yung parents. Off color naman daw yun, sir. May ka na. Ay. Again, nandito pa rin tayo sa Lamut, dito yan sa Ifugao. At pupuntahan natin yung isang restaurant na sikat dito. At specialty nila, yung duck. Yung gumagamit sila ng Muscovy duck para sa mga recipes nila.
Hello, ma'am. Buddy po. Miss Tracy Hello. Antonio, siya yung Hello, ma'am. manager ng King's Restaurant. Okay. Okay. Doc Dax, introduce po tayo ulit. Good afternoon, Sir Buddy, Sir Sinan, si Miss Tracy Antonio. Hello. Hello po. Siya yung Miss Tracy. ating manager ng King's Restaurant. Hello po, sir. Welcome po, welcome po. Ayan, at ito ang pinaka-famous ba na restaurant dito sa Ifugao? Hindi naman po Hindi siguro, naman. sir. But they started actually, Sir Buddy, to serve, naging known sila dahil sa pagsaserve nila ng inlagim na ducks and chicken and before. chicken po. Itong establishment natin, sir, nag-start siya way back 2008. College pa po kami noon. Aha. And then, bale, we are celebrating na last April po ng 18th year na po natin. 18. 18th po, sir. So, ang pinaka-menu po natin ngayon, ang pinaka-specialty natin ngayon dito po is inlagim na pato or duck at saka inlagim na native chicken po. Ito po yung nilinunch natin, yung may sabaw. Yes. Yes po, yes po. Ayan. Doc Sinan, may mga gusto kong malaman kay ma'am. Yeah, as actually- far as the market is concerned. Yeah, sir, Doc, uunahin ko po muna yung yung quality requirements. Yes like po. kung pag-uusapan po ba natin yung pato, ano ang quality ng pato na kino-consider nyo bago ninyo sila bilihin at lulutuin as Yeah. inlagim? Bali sir, ano po, ang quality lang naman po na hinahanap namin is yung weight. Dapat nagre-range siya ng 3 kilos to 4 kilos. Hindi namin po, dinidisregard po namin kasi kung ilang months sila or ilang, kung basta old or young, basta ang kilo niya po is nagre-range sa ganon. Ganon po ang kinukuha namin. And based on observation po sir, hindi siya, konti lang po yung pumupuntang supplies sa amin. kulang. Yes po. So mas malaki yung demand ninyo kaysa sa nagsusupply sa Yes inyo. po, actually ganun po. Kaya minsan po, kung ano lang yung nasupply sa amin, yun lang po ang ino-offer namin sa public. Ganun. So may tendency na wala kayong ma-serve. Yes po, hindi po siya everyday na meron. Okay. Ganun po ang pagdating sa ducks po. Doc Jax, bakit? Bakit ganun? Kulang ang production ng duck sa Ifugao? Possible, sir, na nagkukulang kasi mostly yung na-observe namin dito sa community, backyard raisers lang yung karamihan. So kung ano yung na-produce nila within that month or within that day, yun lang yung maite-trade nila na madadala Oh, yes dito po. na makakatay for the restaurant. Doc Sinan, anong input nyo doon sa sabi ni ma'am, basta yung weight lang, regardless of the age of the duck? Yeah, Sir Buddy, based on experience, not with Muscovy duck, hindi doon sa pato, kundi sa native chicken, yung mga nagsisimula na establishments like this na gumagamit ng native chicken, initially yun lang yung quality requirements. Na demand nila Okay. simply because of the limited supply. Yes. Pero yun yung itatanong ko kay ma'am. Okay. Ma'am, halimbawa, we would have enough quantity or Yes po. inventory of the ducks. Kung halimbawa, sabi nyo, weight lang, 3 to 4 kilograms. Yes po sir. Would you appreciate kung halimbawa yung 3 to 4 kilograms na yun would be delivered to you na magkakapareho yung edad nila? Yeah, it's okay lang naman po. Ha? Okay lang Let's naman say po. younger. Kasi yung mga younger nating ducks, sir, di ba po, mas madali siyang katayin. Ganun. Oo. Mas madali siyang... Lumambot. Yeah. Tanggalan ng balahibo. Opo. At saka, while cooking po, shorter yung time ang kailangan. Okay. Unlike yung mga old ones na matagal. Okay. Matagal siyang lumambot. Ganun Sayang po. sa gas. Yes po. Siyempre, we consider kung saan tayo Yes, makakatipid. po. Ayan, Doc. So, yun, ma'am. Mayroon kasi tayong project na ini-implement ngayon in partnership with IFSU Yes, na sir. para i-develop natin yung ating mga pato. Okay. Yes po. So, isa yun sa mga breeding objectives na magkakaroon tayo ng pato na mag-suit doon sa quality requirement ng restaurants like you. Yes po. Pero, ang value adding doon na may bibigay ng siyensya would be consistent ang kanyang quality. Quality. Okay. Yes So, po. halimbawa, magbi-breed tayo ng mga pato that would weigh
3 to 4 kilograms at the same age. Kung 3 to 4 months ang tinatarget nyo, yun yung tatargetin natin. Para doon sa pagsiserve nyo, as you said, ma-optimize din natin yung ating cooking time, yung ating cooking Preparation. temperature, yun. Ma'am, may isa pang tanong ako. Sige, sir. Although mapipressure dito si Sir Jax. Doon sa binibili ninyo na ducks, Yes, sir. pare-pareho ba yung bone to lean ratio? Kumbaga dami nung kanyang laman? Karne. Hindi din po, sir. Hindi Meron din. yung times na mataba, meron yung times na hindi malaman, meron yung times na Mabuto. babuto siya, Okay. ganun po. So, nagre-react ba yung customers nyo doon? So far, meron naman po, mas pinipili nila syempre yung malaman, Okay. naiiwan yung iba, ganun po, sir. So, would you be happy kung idadagdag natin yan sa breeding Of course, sir. objective? Syempre po, para consistent po tayo sa sineserve natin sa mga customers natin. Okay. Last na lang. Sige po, sir. Sa tingin nyo, ma'am, hanggang ilan ang Kaya. ducks na kakailanganin nyo para masabi nyo na na-saturate na yung inyong demand? Actually, sir, ang usually na dinadala dito ng mga suppliers natin is mga 10 to 15 heads a day. A day. Opo. Per supplier po. Supplier po. Kinukuha na kasi namin by bulk, sir. Para parang stock na din po namin. And then, parang in a day po kasi, nakakaubos po kami ng 6 to 8 ducks a day. Oh, yun, Yes yun. po. So, Yes halimbawa, kung madidevelop natin yung production system ng pato para sa inyong restaurant, pag may makapag-deliver sa inyo ng 6 to 8 ducks per day, happy na kayo Yes doon. po, sir. Yes po, sir. So, yun, Pero 6 sabi nyo na ubusan yon. Yes, sir. Ito po. Pero pag kaya naman na 6 to 8 ducks a per day, day. a day naman po yun, sir. Okay naman na kami. So, yun. Pero yun hindi in assumption na ma-serve mo lang muna yung existing market. Hindi ka pa nagka-campaign na... Wala pa po. Opo. Yun pala yung existing customers natin na nag-a-avail nung... Pag ipopromote nyo na ito, ma'am, na regular part mas ng malaki menu na ninyo, naman. mga magkano yung kailangan yung heads of ducks. Hindi pa natin masasabi, sir, pero most probably using social media and other pwede nating marketing na gamitin, lalaki at lalaki yun. Hindi lang mga 6 to 8 ducks a day ang Mga madidistribute. 20 or Most more? probably, sir. Kasi we are not focusing naman on one menu eh. Apo. We can naman po, add more sa menus natin. Ay, Sir Buddy, sabi ko na, last. Yes, sir. Another, Yes, sir. last na talaga. Yes po. ilang branches po ang King's Restaurant? Dalawa po, sir. Dalawa. So, meron po kami dito sa Lamut at meron din po kami dun sa Bagabag going Isabela. Okay. So yung sinasabi nyo na requirement nyo na 6 to 8 ducks per day sa dalawang branches No na po, yun? here lang po. Per branch lang. Dito lang po. So posible din na 6 to 8 dito sa kabila. Baka lower po. Lower na. Yes, sa sila. lower country. Opo. Okay. Ito yung main branch nila. Yun na, Doc, eh. yun na yung tatargetin mo ngayon. Kahit na sabihin So, na lang start natin with- na 10 ducks a day. So that would be 70 ducks per week. That And would then be 280 80 ducks per month. per month. Malaking production nun, sir, Malaki, no? malaki. sir. Yun. So, yun yung tinitingnan natin kasi, Sir Buddy, on the point of view ng Picard. Yes, Yun yes, yung Doc. tinitingnan natin kasi gusto natin na pag nag-introduce tayo ng production system to a farmer, yung magiging livelihood siya, yung magiging source of stable income. Na pag kailangan mo ng production ay 280 ducks per month, tapos mayroon ka ng buyer, talagang ano na yun, magiging hanap buhay na talaga siya. Doc Jax, more or less, yung 270 ducks per month, ilang farmers ang magtutulong-tulong dyan? Sa tingin ko, sa tansya ko, Sir Buddy, siguro at least 3 Three. farmers. Farmers na seryoso to, no? Seryoso. Seryoso. Na tuloy-tuloy yung kanilang production. Kaya, kasi kung 280 actually, sir, talagang malaki po yung
volume na kakailanganin sa isang restaurant. Isang restaurant Yes. na ito lang yung consumption na walang promotion pa. Yes. Opo. Yes. Wow. Tsaka base din kasi sa experience namin with the native chicken, magbabago yung demand scenario kung if you make the product more accessible or more Yes. And available Yes all the po. time. Actually, compared po pag sa inlagim na pato or duck sa native chicken, mas demand po yung, Yung duck. native chicken. Gusto na yung Yes native po. chicken. Opo, pero kung yung dalawa naman po ang nakaserve, sabay naman po sila. Usually lang kasi yung availability na meron tayo is sa native chicken po. Because yun ang marami. Yes po, yun po yung mas Mas marami. available. Mas available. Compared sa duck. Right. Satisfied ako sa info. Doc? Ako, sold ako doon. Doc? Malaking challenge but magandang info para maengganyo din natin yung mga would-be farmers Yeah. na meron tayong market na willing na pagdideliveran natin ng ating mga products. At yan lang ay pinag-uusapan natin ay dito lang sa Lamot yan ha. Yes. What about the whole Ifugao and the whole Cordillera kasi lahat kumakain ng duck. Yes. Napakalaki yung magiging industry. Yes. Ma'am, thank you so much po. Thank you po, sir. Thank you din po. Thank you din. Thank you, Ma'am Tracy. Maraming salamat. Thank you po, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you, Ma'am Tracy, Thank you. Thank you. Alright. Sige, Ma'am Sige Tracy. po. Thank you very much po. Thank you po. Ingat po kayo. Adile, sumabay ka mo kinyata. Wow, ang ganda ng table. Walang malalaking ganito. Pa-order po. Lalagyan ng ala. Ito naman yung jar na pangilagyanan ng Oo. ng rice wine. Rice wine. Oh, ito yung Baboy. baboy. Oh, ito yung baboy. Ito yung yung lagayan ng mga anong tawag dito? Itong palay. Oo, Yung palay. nagtitiip ng Oo, ito yung palay. nagtataap. Ito naman yung Nagbabayo. magbabayo. Oh, ganyan yung story nito. Sige. Pwedeng linisin? Magkano? Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.